Malapit nang matumbok ang puno ng katiwalian sa mga flood control projects. Itinuro na ni Senator Chis Escudero si Martin Romualdez. Sabay resign si Zaldico bilang isang kongresista. Gayunpaman, tila mas madulas pa sa basang isda na kahit ilantad ang bilyong-bilyong ari-arian na di naman maipaliwanag ang pinanggalingan, ayaw pa rin umamin ni na Escudero at Zaldico. Kahit ituro pa ng mga Bulacan engineers ay nakalulusot pa rin. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may matinding isinawalat kamakailan lang sina Nepo Baby Claudine Co at Nepo Mrs. Heart Evangelista, namumulat sa mga mata ng taong bayan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang biglaang pag-resign ni Congressman Zaldico ay kinagulat ng marami. Nakasabay pa ang pagturo ni Escudero kay Martin Romualdez bilang pasimuno ng nakawan sa mga flood control projects. Pero mas mukhang madidiin ng dalawa na nagsilabasan sa lungga ang mga kaanak nito upang ipagtanggol ang kanilang marangyang pamumuhay. Unang sumagot si Claudine Co na pamangkin ni Zaldico sa kanyang mga social media bashers. Tinaguri ang pambansang Nepo Baby na gumagasta ng milyong-milyong piso sa kanyang lavish lifestyle. Sumunod na naglabas ng saloobin ay si Heartless Heart Evangelista na trophy wife ni Chis Escudero. May ipinahiwatig ang dalawa na magbubulgar sa isang masaklap na katotohanan. Dating nagsara ng ilang social media accounts si Claudine Co matapos ilabas ng mga netizens ang kanilang galit sa pamangkin ng dating congressman. Sa gitna ng mga alegasyon ng korupsyon laban sa kanyang tiyuhin, manhid nitong sinagot sa kanyang dinilit na Instagram post na wala raw silang utang na loob sa mga Pilipino. At sinabi na this is not from taxpayers at money the government literally paid for the service that their business provided. Mukhang may punto ang dalagita sa isang bahagi na totoong binayaran sila ng gobyerno for their services. Pero sablay na yung iba. Sinabi niya na hindi raw sa taxpayers ang pinambayad sa kanila ng Philippine government. Hindi ata nito alam kung saan nanggagaling ang malaking bahagi ng pera ng gobyerno. Palya din ang sinabi nito na wala silang utang na loob sa mga Pilipino. Nakalimutan na yata ng batang walang alam sa kahirapan na ang nagluklok sa kanyang tiyuhin ay mga Pilipino. Kung hindi dahil sa boto ng mga tao, ay hindi makakaupo sa politika ang kanyang pamilya. Nangako ang kare-resign pa lang na kongresista na pagsisilbihan niya ng tapat ang mamamayan. Sa halip ay, nagpundar lang ito ng bilyong-bilyong mga ari-arian kasama ng higit pa sa 4 na bilyong air assets. Itinuturo ng BGC Boys ang kanyang tiyuhin na isa sa mga mastermind na nangurakot sa pera ng mamamayan. Kaya kung tutuusin, ang utang na loob ng kanilang buong pamilya sa mga Pilipino ay hindi na masukat-sukat. Ang pahayag ni Claudine na wala raw utang na loob sa mga Pilipino at hindi galing sa taong bayan ang ibinayad sa kanila ng gobyerno ay hindi lamang isang gaslighting, kung hindi isang malinaw na palatandaan ng isang taong may tinatawag na narcissistic tendency. Kapag sinabing narcissistic, ito ay hango sa isang karakter sa mitolohiyang Griego na si Narcissus, na pinarusahan dahil sa labis na paghanga sa sarili. Ginagamit ngayon ang pangalang ito upang ilarawan ng mga taong nakatuon lamang sa pansariling interes at walang pakialam sa kapakanan ng iba. Sa halip na magpakita ng pagkahabag, kinutya pa ni Claudine ang mga mamamayang naghihirap dahil sa mga korupsyon.
Base sa live science, napag-alaman ng mga eksperto na ang mga taong may narcissistic tendencies ay may kakulangan sa paggana ng empathy sa utak. Ang empathy ay ang kakayahang maging sensitibo sa pagdurusa ng iba, o kakayahang ilagay ang sarili sa sitwasyon ng iba, o to put oneself in someone else's shoes. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo marunong makiramay, dahil dama natin yung hirap ng iba. Ayon din sa mga eksperto, ang mga taong may narcissistic personality disorder ay may kakaunting gray matter sa bahagi ng cerebral cortex na nasa kaliwang anterior insula. Ito ang bahagi ng utak na aktibo kapag nakikita natin ang paghihirap o pagdadalamhati ng kapwa-tao. Kaya natututo tayong makiramay sa iba. Pero ang mga narcissists ay wala nito. So, I will not take it sitting down if you come from my professional integrity. It's unacceptable. I am livid about that because kinayod ko to, and I wouldn't be this angry if I had it easy. I wouldn't react with so much rage and depression. Not gonna use that. I wouldn't cry or be upset about something if it was something I didn't work hard for. If I didn't work hard for it, I'd just probably be vacationing elsewhere and doing what the others are doing. But no, I am upset. I am going to take legal actions, and I will again not take this sitting down. For the page trolls out there, your funds are going to be running out soon. And I know all of it. Sa likod ng tila sophisticated fashionist, meron palang nakatagong isang narcissist. Agresibo ang tono ni Hart. Maririnig ang galit sa kanyang boses. Bukod sa mga ginamit na salita, mapapansin din na lumabas ang tunay na karakter ng babae. Her true colors, ika nga. Sa likod ng magagara at mamahaling saplot nito sa katawan ay ang tunay na budhi. Kapag ang tao ay nagagalit, nawawala ang social mask nito at lumalabas ang natural instinct o ang tunay na pagkatao. At tila nga lumabas ang tunay na heart ni Hart. Hindi mo ba napuna na puro I, ako, ang ginamit nito sa pahayag? I will not take it sitting down. I am livid. Kinayod ko to. I wouldn't be this angry if I had it easy. I wouldn't react. Sa isang sentence lang ay sangkaterbang I at ako ang maririnig. Ito yung tinatawag nilang egocentric language. Kapag sinabing egocentric, ito yung mga taong nakafocus lang sa kanilang pangangailangan at baliwala yung kailangan ng iba. Ito yung katangian ng mga narcissists na sa kanilang tingin sila lamang ang importante sa buong mundo at wala ng iba. Mas importante ang kanilang integrity kumpara sa integridad ng ibang lunod sa kahirapan. Pinakamahalaga ang kanilang nararamdaman, hindi yung pagdurusa ng mamamayan. Mas importante ang kanilang galit, hindi yung galit ng iba sa mga magnanakaw na politiko. Mas mahalaga ang kanilang trabaho, baliwala yung mga walang trabaho sa bansa dahil sa kagagawan ng mga tiwali sa pwesto. Sa mga egocentric, sila ang pinakamahalaga sa balat ng lupa. Binanggit din ni Hart sa huli ng kanyang pahayag na how cruel can you be? O sa madaling salita, napakasamang tao ng mga bumabatiko sa kanya dahil huhubaran daw siya sa rally. Gayunpaman, alam niyang hindi ito magagawa ng mga nandoon, pero ginamit niya itong dahilan upang sisihin ng tao kaya hindi siya nakarating o nag-blame shifting ito. Kilala sa paglihis ng kasalanan ang mga narcissist. Para sa kanila, palaging yung iba ang may kasalanan. Iba ang sinisisi, yung iba ang may mali. Dulot din ito ng kawalan ng empathy sa utak
na mga merong narcissistic personality disorder. Hindi nila maintindihan ang pagdurusa ng iba, kaya hindi nila napagdudugtong-dugtong ang dahilan at ang resulta ng isang kaganapan. O hindi nila maunawaan bakit galit ang tao. Mapapansin na wala ni katiting understanding sa pahayag ni Claudine at Hart. Walang pangunawa kung bakit nagprotesta ang tao. Walang tunay na simpatya kahit sa buwat ang kanilang pamilya sa bilyong-bilyong nakawan mula sa buwis ng taong bayan. Walang taus-pusong paumanhin sa the fact na ang pamilya nila ang punong dahilan kung bakit nagrarally ang buong bansa. Sa halipay, siya pa ang galit. Sinabi ni Hart na she loses a lot. Malaki daw ang nawala sa kanya. Tila hindi maunawaan na ang nawala sa buwis ng tao ay bilyon. Punado na hindi siya talaga concerned sa paghihirap ng mga Pilipino. Siguro kung magugunaw ang mundo at lalamunin ng impyerno ang lupa, bit-bit ng dalawang ito ay ang kanilang mga high-end brands. On saying all that, walang diagnosis na si Claudine at Hart ay sufferers ng narcissistic personality disorder. Subalit ang kanilang pag-uugali ay masasabi na halintulad sa mga katangian ng mga narcissists. Isa itong red flags na dapat tignan ng mamamayan, na hindi lamang ang kanilang mga kandidato ang kilatisin kung matino o umaayon sa konstitusyon ng bansa na mamuhay ng simple life. Nararapat din na kilatisin ang pamilya. Dahil ang sinabi sa konstitusyon hinggil sa simpleng pamumuhay ay hindi lamang tumutukoy sa mga kandidato, ngunit kasama ang immediate family nito. Bukod dyan, paano mamumuhay ng simple yung politiko kung ang pamilya niya ay gahamang ubod at sa buhay ay maluho? Anong aral ang mapupulot dito? Ngayong itinuro na ni Senator Escudero si Martin Romualdez at nag-resign na si Zaldico bilang kongresista, mukhang malapit nang matumbok ang puno ng katiwalian sa mga flood control projects. Pero ang pahayag ni Claudine Co at Hart Evangelista ay mas nakababahala, sapagkat ang mga public servant na dapat ay namumuhay ng simple ay may pamangkin at asawa na tila narcissistic at nakatuon lamang sa kanilang lavish na lifestyle. Babala na dapat ay isa puso ng mga Pilipino. Hindi batang sabi, isang maling hakbang ng isa, bagsak ang buong sambahayan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.